Hindi, hindi, no. Hindi, bibigyan ko siya ng pangmulta. Hindi, wag na. Ibigay mo lang sa kanya, babayaran mo na, ibigay mo Siya na na para magmulta. pang-tuition. Ako nang bahala sa multa. Bigyan mo na lang siya na, pang-tuition. Waka mo. No, excuse me, ARD. Kasi ang nag-aakusa dyan, enforcer mo. Hindi, ngayon, nandito na, tapos na yung Ito, tama, tama ito. Ngayon nga po. Baliktarin natin kung siya ngayon ang nagkamali. Mananagot siya. Oo. Nga na, Di ba magmulta siya? Yes. Ay kung mali ang enforcer natin, halimbawa lang, I am not saying na mali nga siya. Kasi may proseso. Yes. Kung mali ang enforcer natin, sorry na lang siya. Gidakop ko ni Sir karon dre sa kuan. Kantuhaw. Kay gikuan nila akong ligid. Areo. Are, bawal daw. 70-80, bawal daw na sa rider. Ora, gidakop ko nila LTO, wala sila mimo gipakita. Dahil sa nangyaring viral video na kumalat sa social media, nakaagaw ng pansin kay Colonel Busita dahil sa nangyaring paghuli ng LTO enforcer sa isang rider. Ayon sa LTO enforcer, bawal daw sa kanyang batas ang 70-80 ang sukat na gulong. Kaya agad pinuntahan ni Colonel Busita ang Jinsan o General Santos City upang tulungan ang kinawawang rider. Narito ating panoorin mga idol. Ikaw yung may ticket na pero hindi pa natubos. Opo, Nasaan? Alin daw ang hindi pwede dyan? ito daw po. Papalitan daw dapat po 80-80. Yung kanyang rim, base sa specs ng ganitong motorsiklo, Suzuki Raider, okay yung size niya. Ang sinasabi ng humuli, dapat palitan yung goma. Ang sabi ay Papalitan daw po ng 80-80 po. 80-80. Alas 9. Yung rim hindi mo binago, no? Exam po namin. Yung goma ang gusto nilang babaguhin mo. Sabi nilang bawal po. Tama. Oo. Kapareho nung kay brother, nung estudyante. Ang kino-question sa'yo yung goma. Goma po. Kasi, nabanggit ko na kanina yung rim, bawal kang magpalit. Kung 17, 17. Pag ginawa mo 16 or 18, may paglabag ka. Pero kung 17 ang rim, yung gulong mo, pinalitan mo, yung goma, wala kang paglabag, sabi ng department order. Kaya itatanong natin sa hepe ng LTO dito, ano ang basihan nila para pagmultahin ang mga riders dito sa South Cotabato. Okay? So, punta tayo doon kay Chief. Riders lang sir or kahit na... Kahit anong sasakyan, Halimbawa sir, yung ginawang classic na mga ganun, maraming ganyan. kahit anong sasakyan, may kotse ka. Ang specs nung iyong kotse ay 14. Dapat masunod. Pwedeng 14. Pero merong goma na bahagyang manipis, tapos malapad, walang paglabag doon. Ang pinag-uusapan lang yung rim. Okay? Rim lamang, rim. Karanasan nito sir, kung ang rim hindi namin pinalitan, yung guma, yung parang hindi siya mabigat na 250, huli. Walang problema doon. Ang pinag-uusapan lang, rim. Sabi ng department order. Kaya itatanong natin sa district officer ng LTO, anong basihan para hulihin at pagmultahin ang mga riders. Kinakosta nga 300 Oo, okay? Oo. Let's go, brother. Ma'am, by the way, public service, naka-video tayo kasi wala tayong pag-uusapang personal. College student ka, no? Opo. Nahuli, ma'am, itong rider. Kailan po yan, sir? May petsa dito, September 10, 2025. Sino po ba itong enforcer mo na ito? Pwede natin mag-check sa law enforcement, sir? Ma'am, pakisabi, isama natin yung iyon chief. Ma'am, with all due respect, I suggest yung chief ng law enforcement mo, puntahan natin yung motor para mas madali mag-explain. Opo. Brother, Sa law enforcement. ikaw ang chief ng law enforcement? Naalarma kami, brother. Ang daming complaint sa LTO Jensen. Wednesday. Nandyan yung motorsiklo ng mga riders na nahuli ng enforcer ninyo. Nakakaawa, yung isa dyan, estudyante.
Yan, sino enforcer? Idol Jill TV. Tapos gikuan niya, nag-reaction dito. Chief, punta natin yung motor para after ko ma-explain. Dalahin natin to. Dito nagkaalaman na hindi lang pala isang rider kundi dalawang rider na gulong rin ang dahilan ng kanilang pagkahuli kaya binasahan na ni Colonel Busita ng tamang batas na dapat nilang ipatupad. Brother, ikaw inspector? Yes, sir. Good morning. Nandito ako hindi para makipag-away sa LTO. Yung mali na panghuhuli ng tao natin, gusto natin i-correct kasi kawawa ang biktima. Tama, sir. Ito, estudyante. Minamadali ko lang dahil may exam pa siya. Paano ang pagkahuli sa'yo? Maliit daw po yung gulong ko sa unahan. Ano daw ang mali dyan? Dapat daw po, palitan pa daw ng mas malaki nito. Yung 80-80 daw po. Kasi hindi daw pasok sa standard. Merong department order. Ang subject, Harmonization of Motor Vehicle Classifications of LTO and LTFRB. Under Section 5, Guidelines and Requirements in the Classification and or Registration of Modified Motor Vehicles. Sinasabi po sa 5.2, the modifications involving safety and environment shall not be allowed such as the following. 5.2.1, axle modification. 5.2.2, chassis modification. 5.2.3, extended chassis or body. 5.2.4, additional sidings of dump trucks. 5.2.5, extended overhang. And 5.2.6, change of rim size. Ito, hindi nagpalit ng rim. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal ng batas. Ang pinagbabawal ng batas, pag nagpalit ka ng rim, nagpalit ka ng goma, pit sa rim, walang violation. Sir, diyan po yung Assistant Regional Director Microsoft. Yan. Chief, good morning. Again, kita tayo dun sa Congress. Salamat. Ganito ay RD. Una sa lahat, hindi natin pwedeng ipagtanggol yung mali. Tama. Ang gusto lang po natin ARD, tamang apprehension. Kasi katulad nito, estudyante, ang multa 5,000. Kawawa naman. Ang pinagbabawal ARD, magpalit ka ng rim. Pero kung yung rim ng gulong hindi mo palitan, baguhin mo ito, kumapal, lumapad o ano pa man yan, walang paglabag sa batas. Nandito yung ticket nitong estudyante. Nilagyan mo ng under protest, naka-under protest ka. Pag kayo hindi kontento sa paghuli ng ating mga law enforcers o sa traffic enforcer, lagyan nyo dito under protest. Kasi karapatan nyo yan. ARD, hindi natin pwede ARD na asahan na lahat ng mga motorista marunong. Dapat ang unang marunong po, enforcer natin. Meron dito ARD, kapareho ng sitwasyon, ang motor niya, yan oh. Pareho lang ang rim, hinuli din siya. Anong violation? Pareho din, modified tire. Ang multa 5,000. Pero hindi ko alam ARD, sino sa office ninyo ang nag-advise na maggawa ng affidavit of mechanic. Pag binasa po natin yung affidavit niya, walang ipinag-usapan na ginajustify yung sinasabing violation. Ang sinasabi dito, hindi niya kayang bayaran yung 5,000. Ibig sabihin, kung punto por punto, hindi ito valid ang justification. Tama po, sir. Tama po? Yes, sir. Pinagbayad siya ARD ng 2,000 lang without valid justification. Ang hinahabol namin dito on behalf of the rider, kung tama ang huli, huwag nating bigyan ng consideration. The problem is, mali ang huli, pinagmulta pa ng 2,000. Yan ang ebidensya. Pwede mo mapagsalita, sir? Yes. Sige. Ito po kasi, sir, is hindi po ito dito huli na under dito na office. Sa extension office po ito sa Tumblr. Tsaka ito po kasi, kaya po nagtaka kasi hindi po ako nag-require na affidavit. Sige. May tanong ako sa iyo, brother, saan ka nagmulta?
extension tumbler po. Hindi dito. Hindi po dito. Considering na technically under ninyo, showing the proof na may mali sa apprehension, andito kasi eh. Kaparehong-kapareho nito eh. Makakapag-decide ba tayo IRD about this concern? O doon na lang kami pupunta? Doon pa rin. O sige. Hindi na jurisdiction. O sige. Brother, pupunta tayo doon sa kabilang office. Ito lang estudyante ang ayusin natin. Modified tire, sir, ang binilagay na violation. Modified tire. Sa Megabon po. And ARD, Daan na rin pa sa Yes, sir. mas pick-up yun. Napalitan na siguro, sir, pero ang stand kasi ni sir is dapat, ang violation is if ang rim ang pinalitan. yes. Kasi kambihan ano mo, wala pa. Ang tire po. Oo. Opo, kasi mahigit 1 taon na sa akin yung motor, sir. Hindi, pagkakandakop pa. Hindi po. Kano sa mga handakop pa? Itong 10. Pizza J's. Hindi, murag daan lagi ni. Dili kay bago mo, bago kong ilis Baka gusto ninyo Tagalogin. ARD ba? Gusto mo Tagalogin? Hindi, I mean po, ganito po yun. Hindi nyo pinalitan. Hindi pa po. Kasi yung pagpapalit ko po ng tire ngayon, 3 araw before, dun po ako nahuli. Kaya nga, Mukhang hindi naintindihan ni Assistant Regional Director ang punto ni Colonel Busita o kaya sadyang kumampi lang siya sa kanyang tauhan. Kaya lang kahit anong palusot ni ERD ay hindi talaga siya makalusot kay Colonel Busita. Dahil matagal ako sa PNP, alam ko agad yung nagsisinungaling at hindi. Ngayon, ipagpalagay natin baka nagsisinungaling siya. yes. Nasaan ang iyong enforcer? At yung enforcer ninyo, dapat papanigan natin provided may maipakita siyang picture. Ganito kasi sa protocol natin, you will, kumbaga protest, you have to make a position paper that you are correct. Citing all your, kumbaga yung ebidensya mo na ikaw'y tama. The burden of proof lies on you. No, excuse me, ARD. Kasi ang nag-aakusa dyan, enforcer mo. Hindi, ngayon nandito na tapos na yung ito tama, tama ito. Yun nga po, pwede. Balik ka dito, yung ating officer, yung naghuli sa iyo si Megabon, nandoon. Baka may picture rin siya. Tama po. Yung gulong. Pahingin 5,000. Ang flight ko ngayon, afternoon. Hindi, Hindi, no. Hindi, bibigyan ko siya ng pangmulta. Hindi, wag na. Ibigay mo lang sa kanya, babayaran mo na, ibigay mo Siya na na para magmulta. pang-tuition. Ako nang bahala sa multa. Bigyan mo na lang siya na, pang-tuition. O, waka mo. By the way, naiintindihan ko si ARD. Ako na bahala. Ha? Kung lalabas na siya ay magiginig lang sa akin, bias naman. Yes. Oo. Ito lang pakiusap ko, ARD. Once na walang may pakitang picture ang enforcer mo, showing na ang rim ay napalitan. Hindi ang With, yung hindi. Oh, may violation siya kung nagpalit ng rim, ARD. Tama. Kaya yun lang ang dapat may pakita ng enforcer mo. Yeah. There are interpretation under 4136. Ito nga, ang gulong kasi, kung as perceived, kasali ng rim. Babasahin ko na lang kay ARD. Yeah. Ano to, department order? Sabi sa section 5, the modifications involving safety and environment shall not be allowed, such as the following. Yan. Axle, chassis, extended overhand, Change of rim. Modification man ba? Rim size lang ang tinukoy, ARD. Kasi po, pwedeng kung akin ito, pwedeng palitan ko ito kung anong gusto ko. Medyo malapad, medyo mataas. Kasi ang pinagbabawal lang, ito, hindi ko. Violations indicated. So, magkaiba na. Tire at saka rim. Di ba? Nakalagay modified tire. Modified tire lang po tinita sa akin. Kaya nga, hindi rin. Hindi po. So, meaning, kung babasahin natin itong MO order at saka versus sa itong nilagay, magkaiba. Opo. So, that will be settled kasi on our part, siyempre, it is considered upon the legal orders. Yun ang sinusunod natin mga law enforcers. Pag merong kakulangan,
So pwede natin masettle yan. After which, there should be an adjudication. There should be a notice and hearing. Ha? Ganon. So, ugma, bakante ka? After class ko po, Ugma. ha? alauna. I will also notify, inform si Migabon for that. Pero anyway, sagdi lang, ayaw mo kabalaka, the good, the kind Congressman Busita, anyway, nagbigay na ng ganon. Ako na bahala dito sa para masitil. Okay, may huling request ako sa iyo, ARD. Yes. Once na na-resolve ito Yeah. at nakita po ninyo na may mali, ulitin ko, kung nakita po ninyo may mali sa part ng enforcement personnel, ang request ko lang po, kasuhan natin ang... Para sa akin po, walang mali para sa akin. Because they are equipped with our law enforcers, pag nandoon na sa ground, they are considered acting in good faith and with legal orders. Balik na rin natin kung siya ngayon ang nagkamali. Mananagot siya. Oo. Nga na, ha? Di ba magmulta siya? Yes. Ay kung mali ang enforcer natin, halimbawa lang, I am not saying na mali nga siya kasi may proseso. Yes. Kung mali ang enforcer natin, sorry na lang siya. Pero Ganun po ba? Ito na lang kung, okay, there is that RAAB, Regional Arbitration Adjudication Board, of which I am the chair. You file a complaint. Okay, ganito na lang. ARD, sa harapan mo, Yes. kinaklaro ko, pag mali si motorista, multa. Pag mali si enforcer, hindi pwedeng sorry. Kung maimbestigahan ninyo at mali ang huli sa Ganito na sa lang, I will rider. help you, But this time, nagkausap na tayo. Kung sigurado kang tama ka, file a complaint. Pwede Kasi po. Pagkatapos niyan, we will convene the board, the Administrative Arbitration Board. By that, kung tingnan natin doon, kung tama ka o mali, Pwede po. para doon, kami kasi, recommendatory lang ako, being the chair. Meron tayong director at meron tayong ASEC. Sabi ko, after investigation, kung lumabas na may violation siya, multa siya. Kung lumabas, base sa legal documents at ebidensya na enforcer, kung lumabas na mali ang enforcer mo, ang tanong ko, ang request ko pala, sorry, bigyan ng administrative sanction after investigation. And tayo naman, walang personal issue. Ang issue lang dito, public interest. Kung hindi kami masatisfied at hindi ninyo mabigyan ng administrative sanction ang tao ninyo, with respect sa iyo, dahil magkaharap tayo, magpapile kami ng kaso dito sa inyong enforcer. Napagalaman rin ni Colonel Busita na marami na palang reklamo dyan sa LTO Jinsan. Kaya pag hindi na panagot ang kanilang enforcer, ay malamang babalikan sila ni Colonel Busita. Ang gusto lang natin, maitama yung mali. Dahil for your information, kung hindi po ninyo alam, naalarma kami sa Kamaynilaan dahil ang daming complaints sa General Santos City, LTO, na magkakapareho. Kaya nga, bago ako pumunta ARD, nagbasa ako, nag-research ako, at may dala akong department order, may dala akong specs nandito. And with respect sa iyo, okay, re-respetuhin ko yan dahil wala dito enforcer, kaya nga hinahanap ko eh. At alam ko naman na hindi tayo magiging bias, ARD. So, brother, we are hoping at nagtitiwala tayo, hindi naman sila magiging bias. Sana po. Thank you. Nice meeting you, ARD. It's in the interest of service. Para sa iyo mga idol, tama ba ang ginawa ng enforcer? Maraming salamat mga idol, huwag kalimutang i-share ang video na to para mas lalo pang makilala si Colonel Busita.